Okay, so ngayon mga bibs 'no, kikilalanin natin 'no, kung ano yung mga katangian, characteristics 'no, ng person na laan for you. In other words, nakatadhana for you. So kung ano man ang ating mga makukuha, please just take only what resonates, okay? Maaari kasing lumabas doon ang kanyang pag-uugali, character, behavior, puwede ring may mannerism. Kung ano siyang klaseng tao or individual, yun ang ating kukuhain. So, let me see. Just take only what resonates, okay? Feel free, okay? Na i-pick up lang yung mga messages na gusto ninyo. Okay, so let me see. Details and informations related dito. Oh. So, ang ganda, ang gaganda ng mga nakikita natin dito, ano, nakatangian rito, no, ng iyong person. Okay, ulitin ko lang ha, yung iba sa inyo hindi niyo pa 'to nakikilala, ng iba naman sa inyo, no, ay nakilala niyo na, bahala kayo diyan. But definitely 'no, pinapakita dito 'no, yung ating hinahanap na mga kasagutan 'no, kaya eto 'no, ipakikilala ko sa inyo. Tari ako talaga mag-i-introduce, host lang. Center ng reading fairy godmother, wow. Okay, so kung sino man 'tong energy na 'to 'no, ang ganda. Okay, approve na agad sa akin ito 'no, okay. Ace of Wands, ooh, I like the message here. Bottom of the deck, Three of Cups, Four of Cups, Five of Wands. Okay. So, kitang-kita ko dito 'no, na ang gaganda ng mga katangian rito 'no, ng iyong destined person 'no, yung taong, laan or nakatakda dito talaga for you guys 'no. So, umpisahan na natin 'no, na kilalanin siya with the Four of Pentacles energy and there's this Ten of Wands. Nakikita ko na itong tao na 'to na pagdating sa kanyang mga, problema, mga pagsubok na pinagdadaanan, challenges, test, lalo na pagdating sa kaperahan, naka-zip or tikom ang kanyang bibig 'no, hindi niya sinasabi especially sa kanya ritong family, especially sa kanya ritong mom or parents, okay. So kung sino man 'tong energy na ito 'no, sinasarili niya 'yun 'no, dahil ayaw niya na magdulot ito 'no, ng matinding pag-iisip sa kanya ritong mga magulang 'no. Kumbaga inuuna niya yung health ng kanya ritong parents or ng kanyang family, kahit na siya yung parang medyo nagsa-sacrifice, nagtitiis, nakakaranas ng mga problem 'no, nire-resolve niya itong mag-isa, you know. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to 'no, ibig sabihin 'no, naghahanap siya rito ng solution sa kanyang own, okay, at hindi niya ito binabanggit sa kanya rito, lalo na sa kanyang mom, okay, or sa kanya ritong parents 'no, dahil ayaw niyang mag-alala itong mga ito. So, in other words, kinakaya niya ang lahat-lahat 'no, pati yung mga lalo na yung mga bayarin dito, Ten of Wands 'yan 'no. So, pinapasan niya 'no, hindi lang sa kanyang likuran 'no, lahat hawak niya dito sa kaliwang kamay, kanang kamay 'no, pati may nakaipit pa 'no, sa kanyang mga tuhod 'no, binibitbit niya ng mag-isa 'no. Tapos siya ito na nakangiti 'no, sa harap ng kanyang family na, "Okey carry lang, kaya ko 'to." 'Yan 'no, wala siyang binabanggit 'no, hindi siya nagbabanggit ng kahit na ano, sinasabi niya lang dito 'no, kung ano pang kailangan ninyo ibibigay niya. So definitely this person is family-oriented at love niya talaga yung kanyang family, 'yan 'no. So whatever the case may be, yung family niya rito 'no, na-appreciate naman yon.
Okay, so ang kanyang family naman dito 'no, ay nakikita naman yung efforts niya, so hindi nagiging pabigat sa kanya 'no. Pero siyempre dahil parang siya lang ito ng I don't know, pero parang siya lang ata pumapasa ng lahat 'no, ng ewan ko gastusin or whatsoever 'no, or parang halos lahat sa kanya, pero kinakaya niya 'no. At ang maganda rito hindi na siya nagdadaldal, hindi niya na sinasabi na ganito ganyan yung ginagawa niya for the family 'no. Hindi siya yung mayabang na kinukuwento pa na ganito ganyan 'no, "Alam mo tinulungan kita ganito kasi." Hindi 'no, hindi niya na yun sasabihin. Kasi maaaring magdulot pa ng misunderstanding yun, tsaka hindi siya mayabang 'no. Yung mga tao kasi na parang sinasabi pa yung natutulong nila, mga ganitong bagay, yan yung mga magyayabang. Ito hindi, hindi 'to mayabang. So yan, so maliban diyan 'no, with the Four of Pentacles nakikita ko rin dito na kahit na parang halos lahat 'no ay, kanya na ritong pasanin 'no, sa kanya ritong responsibility sa family especially money, pinipilit pa rin niya na mag-ipon pa rin 'no ng pera 'no for his or her family 'no. Hindi naman sa for emergencies or what 'no, pero para rin sa family niya pa rin 'no. So nag-iipon siya rito. In other words, hindi siya rito nakakabili ng talagang para sa kanyang self. Kung meron man 'no, yun yung mga times na parang feeling niya kapagka nase-stress siya, pagod siya 'no, dun parang to uplift him or herself up 'no, 'yan 'no, bumibili siya rito ng bagay na gusto niyang bilhin 'no, at yun ay parang treat niya sa sarili niya 'no, para ma-motivate pa yung sarili niya rito 'no, 'yan. So ganun lang, hindi yun lagi 'no, na nakakabili siya for himself or herself, okey? Kasi nga lagi niyang inuuna rito 'no, yung family. Especially ngayon 'di ba, ang dami na ngayong gastusin, ang mamahal pa 'no, mas mahal pa sa gas. Bigas lahat tumaas na 'no, mga ingredients sa pagluluto lahat na, 'di ba? So, may mga gano'ng klase ng mga bagay-bagay. So, hindi siya materialistic, hindi rin siya rito yung energy na magastos 'no. Actually lahat nga ng kinikita niya rito napupunta lang sa pamilya niya, 'yan 'no. With the star card energy nakikita ko rito 'no na itong person na 'to 'no, meron kasi siya ritong goal, parang basta ma-provide niya lang rito yung pangangailangan ng family niya, okey na siya, 'yan 'no. So gano'n. So, ayaw niya ritong magdulot ng kahit na anong isipin or whatever sa kanila, okey. Oo nga, it might appear na parang masyado naman ata siyang dakilamis 'yan 'no. Kaya huwag niyo kalimutan na yung person ninyo pinag-uusapan natin. At saka simula pa nung bata siya rito with the Page of Pentacles, natutunan niya na rito kung paano pahalagahan yung bawat sentimo, bawat piso, bawat coins, 'no? Okey, kaya iniipon niya 'yan, bata pa lang siya. Alam niya na kung papaano rito i-manage yung kanyang pinansiyal. At saka with this ano, Seven of, Cups energy, nakikita ko dito na hindi siya tumitigil na mag-grab ng mga opportunity pa rin 'no, like let's say part-time jobs or sideline 'no, para mas makaipon pa more. Imagine, siya na yung gumagastos lahat sa family tapos nagse-save pa siya ng kung ano yung mase-save niya tapos para pa rin sa family niya, 'di ba? Isipin niyo 'di ba, masyado siya ritong ano 'no, kumbaga parang puwede na natin siyang bigyan dito 'no ng rebulto. Ng statwa, 'di ba? So with the Two of Cups energy, I do pick up that when it comes to love naman, ang person na 'to 'no ay, ang best partner mo sa love, okey? Kasi siya ito 'no na, with the deer right in here, 'yan, usa in Tagalog 'no, meron siyang katangian dito 'no na hindi siya yung nangiiwan sa ere, hindi rin siya rito 'no yung, naghahanap lang rito 'no ng kapareha dahil for casual fling lang 'yan or summer fling lang 'yan 'no or dahil alam niya ring matatapos din 'yan, hindi 'no. Kasi this person here is not looking for relationship, but commitment yung hanap niya. And also with the fairy godmother right at the center of this reading, ibig sabihin nito, this person here 'no ay willing to do I mean willing to give you, okay, all the things 'no, na wish mo or hiling mo, okay. Mapa-material na bagay man 'yan or suporta 'no, sa mga bagay na gusto mong gawin,
Okay, so with the Queen of Wands energy right in here, ang person mo rin 'no ay medyo popular, okay, sa iba 'no. Puwede kasing may itsura yung person mo kaya puwedeng siya ay 'no, habulin ng iba o baka may itsura kasi siya 'no or baka kasi itong person mo na 'to 'no ay meron ditong charm or appeal, 'yan yung nakikita natin dito. So, bago pa natin pag-usapan or kilalanin pa more ang iyong person, batiin muna natin ang lahat. Hi and hello there everyone, my name is Yan. Welcome new subscribers, returning Istam buyers. Thank you so much. At kung di nyo pa alam, meron pa tayong main channel ang The High Priestess. Link yan down below sa ating description box. So, if interesado, click lang yung link dyan para mapunta kayo doon. Araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. At kung hanap ninyo ay reading per zodiac sign, doon nyo rin yun matatagpuan. Okay? So, lahat po tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, at possible magpalit ang roles kasi general reading ito ay at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. At syempre, timeless tayo dito, no? Pero sa karamihan, ito ay parating pa lang, no? Maganda na parang alamin na natin, no, kung ano yung kanya rito, no, na character, personality, traits, no, at lahat ng mga pwede pa natin ditong malaman tungkol sa inyong destined person or taong nakalaan for you guys, no, or nakatadhana. So, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan, 'di ba? So, bukod sa siya ay puwedeng may itsura, ma-appeal, 'no, malakas ang charm, with this Nine of Swords energy, mukhang kulang ang kanya ritong tulog dahil siya ito, no, na naghahanap pa rito ng way on how to improve his or her finances more. So, nakikita ko rito na bukod doon, puwede rin kasi 'no, na nag-uuwi rin ito ng trabaho sa kanilang house or bahay, you know. So, with the Six of Pentacles energy, nakita kong pagbigay din siya. Hindi ko alam 'no, pero parang sa tuwing meron atang may birthday sa family or relatives 'no, nagbibigay siya. Generosity kasi ito with the Six of Pentacles. So, ibig sabihin mapagbigay or your person loves to send gifts, no? Kasi ang kanyang love language, no, sa kanyang loved ones, pati sa iyo, malalaman mo rin yan kapag ka kayo ay, nagkaroon na ng connection. This person here, hindi naman sa iso-shower kanya ng gifts, pero palagi kang meron ditong gifts sa inyong special day, no? Or sa birthday mo, sa inyong special na araw, no? Or, kapagka meron kang mga na-a-achieve, bibigyan ka niya na ma-appreciate niya. Kunyari, na-promote ka, bibigyan ka niya ng gift, 'yan 'no. Or kunwari 'no, ikaw ito 'no, na-meet mo yung quota mo or may nangyaring achievement sa'yo sa trabaho, bibigyan ka niya ng small present or gift, gano'n siya, 'yan. Very appreciative siya, 'yan. And of course, nakikita ko rin dito 'no, that with the Ace of Wands energy, ang ganda nito 'no, kasi with the Ace of Wands energy, nakikita ko rito 'no, na kaya niya rito dahil nga lumabas siya bilang fairy godmother 'no, na energy, okey, konektado ito doon. So, ibig sabihin kunwari may gusto kang bagay 'no, sabihin natin ganito example, isa na lang yung stock niyan. Ngayon may nauna na nakapagpa-reserve dun, makikipag-deal siya doon para mapunta yung bagay na yun sa'yo. Let's say limited edition yun, pero may naunang naka-reserve 'no. Parang kukunin niya yung loob nun, makikipag-deal siya doon 'no, para kumbaga parang para ibigay sa'yo yung reservation, para mapunta sa'yo yung bagay na yun, nakuha mo? So in other words, mag-o-offer siya dun ng iba. Okey, at hindi siya titigil 'no, para maagaw yung, bagay na yon from that person 'no, para yun yung maibigay niya sa inyo. Like let's say may limited shoes, eh, isa na lang yung stock, wala ng iba, hindi na magkakaroon ever. So, gagawin niya lahat para makuha niya yun from that tao na unang nakapagpa-reserve nun para maibigay niya yun sa'yo, gano'n. Nakuha mo ba? So, parang gano'ng klase ng energy. And aside from that, we have here the Three of Cups, no? Ang person mo ay someone, no, na nakikita ko dito na magiging approved at pasado sa family mo, no, at sa iyo ritong mga friends, no? Nakikita ko rin dito, no, na parang, alam mo kahit wala na yung mga friends mo, kasi kayang-kaya niya na rin talaga rito maging friend or best friend mo.
Okay, nakikita ko that your lover can also be your best friend. Four of Cups right in here, nakikita ko rin dito, no, na kahit pa siya ay busy sa kanya rito na money growth or may kinalaman sa kanyang pinansyal, sisiguraduhin pa rin niya rito na makakapag-bonding pa rin kayo, na may time pa rin kayo, may moment pa rin kayo together, no? So, maaari kayo rito mag-travel, mamasyal, mag-date, at hindi yan mawawala sa inyong schedule, no? Sa schedule niya rito. Five of Wands, excuse me, maganda ito 'no, kasi nakikita ko rito na kahit na sino rito na magiging harang or sagabal 'no, ay, tatanggalin niya. Huwag kayong mag-alala, hindi naman niya buburahin sa earth 'yun 'no, pero una sa lahat hindi siya papaapekto doon or siya mismo yung gagawa ng paraan para matigil 'yun kung ano man yung humaharang or kung tao man 'yun o kibber, wala siyang pakialam. Basta kahit na sinong haharang dito sa inyong relationship, tututol ganyan 'no, gagawa siya ng paraan upang matanggal 'yon. Okey, anumang balakid 'yan, mapatao man 'yan or mapasitwasyon, gagawa at gagawa siya ng paraan. Ah. So, for the initials right in here, yes, we have here capital letter R, capital letter M, O-R-M, 'yan oh. Hindi ko naman nakukuha na 'yun yung sa BTS. Para malinaw 'no, kasi baka may mga kumukuti-kutitap na yung mga mata 'no. Let's move on na sa other capital letters. We have A, C, o AC, yan mga bes, just take only what resonates. F, I, and last but not least, capital letter S, yan. So for other letters might not be capital, we have O, P, B as in boy, T, I, and last but not the least, A. So, for clues, may nakita rin ako dito na possible na marunong sa gawaing bahay itong tao na 'to 'no, at kung siya ay divine masculine, maaaring marunong siyang magtahi, 'yan. So, whatever the case may be, just take only what resonates. So, marunong siya ng gawaing bahay 'no, but there's something about pagtatahi 'no, just take only what resonates. Okay, so nakakita rin ako ng energy rito na posibleng meron din siyang parang morning ritual or ginagawa, sa kanyang morning routine. Kunwari may kinalaman ito sa kunyari lagi siyang umiinom ng kape, nagsa-start siya ng day niya uminom ng hot choco, hot coffee or water, 'yan 'no, just take only what resonates. Basta may start ng day na ginagawa siya na lagi niyang ginagawa, okey, ng walang palya. So, just take only what resonates. Again, I'm your Yana, only for the girls and Yana Duna for the boys. Sarang ngayong love and light. Annyeong.